Hello guys! Welcome sa Nax TV. Another episode na naman tungkol sa pag-arowana. As you can see, nandito ako sa shop, no? And kung mapapansin nyo, may nagbago sa shop. So, may inusog kaming mga tanks dito. And naisip ko na magandang topic to para i-discuss natin, no? So, ano ba yung mga dapat i-consider pag nagbabala kayong mag-move. So gaya nga na sabi ko sa intro, no, nag-usog kami ng mga tanks. And yun nga, no, yun ang i-discuss natin ngayon. Ano ba yung mga dapat nyo i-consider pag nagbabala kayo maglipat or mag-usog ng tangke? So, pinakauna na dyan, dapat talaga iplano nyo, no? So, pinlano namin kung paano namin iuurong tong dalawang stand actually ang inurong namin. So, 4 na tanks in total. Medyo mahirap. So, kailangan planuhin nyo. And ano ba yung benefit? Dapat yung benefit ng pag-uurong nyo outweighs the risk, no? Kasi masyadong risky urong ng tangke. Kasi nga, unang-una, babasagin yung tangke. Pangalawa, masyadong mabigat. Nga pala, kaya naisipan namin iurong yung tangke kung mapapansin nyo yung aircon kasi, dati, nandito yung dalawang stand. So, nakatutok masyado yung aircon sa dalawang tank. Madalas napapansin namin na yung heater hindi nag-o-off. So, ibig sabihin lang nun, malakas magkonsumo ng kuryente yung heater. So, naisipan namin, kung i-move namin yung tangke ron sa kabila and then dito yung sofa, mas magiging efficient tong shop. Kasi yung hangin ng aircon, mas nakatapat dito sa sofa, hindi dun sa tangke. So, ganun madalas nangyayari sa setup, no? Minsan kasi nag-setup tayo, although pinlano natin yon. Minsan talaga malalaman nyo lang kung ano yung mali pag gumagana na no? Kung naka-setup na. Sa case nga namin, akala namin dati yung pagkaka-set up nitong mga tank, kahit na nakatapat sa aircon, okay lang kasi nga may heater kami. Hindi namin na-anticipate na hindi pala or ma-overwork pala yung heater pag ganong case. So, yun no, planuhin nyo para if ever dun sa bagong paglalagyan ng inyong tank, hindi na mangyari or at least mabawasan kung ano man yung problema nyo dun sa initial na setup. Next thing to consider para sa akin is yung manpower. Sabi ko nga nung una, napakabigat nitong tank. Pangalawa, napaka-brittle nitong tank, no? Maitama nyo lang konti yan sa kanto, malaki yung chance mabasag yan. So, manpower talaga ang kailangan nyo. Sa experience ko, kung mga 35 gallons below, kaya na yan, 2 tao. Minimum 2 tao. Pero more than 35 gallons, 50 gallons pataas, at least 3 tao na malalaking katawan. So guys, huwag nyo nang isama sa plano nyo na dun sa manpower nyo yung mga asawa at girlfriend nyo, no? So, make sure hindi sila kasama kasi kung isasali nyo sila, malaki yung chance hindi na kayo makabili ng bagong isda. So, i-out nyo na sila. Make sure yung isasama nyo sa manpower nyo yung mga tropa nyo na malalaki yung katawan. So, sa case namin dito, ang nagbuhat ng isang stand na merong 2 tank na almost 100 gallon each. Ang ginawa namin ay tulak-tulak, no, hindi na buhat. Unti-unti inuurong namin para malipat namin sa kabila. So, 4 actually sila na malalaki yung katawan. Ako hindi ko alam kung ano yung naiambag ko doon sa pagtulak na yon. So, yun. Kailangan nyo talaga ng
malalaking katawan para magbuhat ng mga tangke. Wala pang laman yan, guys, ha. Just imagine kung 35 gallon tapos merong konting laman, posible kaya ng 2 tao. Pero kung 100 gallon tapos may laman, I doubt it kakayanin ng 2 tao yan, no? So, yun nga, sa amin, nung nagbuhat kami or nagtula kami, talagang dinrain namin yung tubig. So, empty talaga yung tank. Next thing to consider, napaka-importante is yung temporary storage. So, saan nyo ba ilalagay yung isda nyo? If ever, i-move nyo nga yung tank. Ililipat nyo ba siya ng lalagyan? Or i-consider nyo ba na bawasan lang yung tubig ng tangke nyo and iwanan yung isda doon sa original tank habang minumove nyo? So, yung pag-move ng tank na may lamang tubig, no? Para sa akin, applicable nga lang yan kung 35 gallons or below. And then, yung laman na isda, konti lang, no? Siguro mga 2 or 3 maximum na yon. Ngayon, kung merong isang arowana na, let's say, 12 inches siguro, sa 35 gallon, ha? Posible pa siguro ma-move nyo yan ng 2 or 3 tao. Posible pa yan. Kaya lang, to begin with, hindi na nga ideal yung setup na ganon. Pero, again, just to give you an example, posible pa rin i-move yan nang hindi nyo ililipat yung isda sa ibang lalagyan. Ngayon, sa case namin, naglipat kami ng 4 na tanks, no? Or nag-move kami ng 4 na tanks na may laman tong 6 na isda. So, the best way na naisip namin is ilagay sila sa plastic with oxygen. So, bawat isa pinlastic namin, nilagay namin sa habang naka-plastic, nilagay namin sila sa styro and nakatakip with stabilizer. So, para kalmado sila habang dinedrain namin yung tubig sa tank and minove namin. After namin ma-move, pinuno namin yung tank ng tubig. Hindi na naman kailangan mag-cycle nito kasi gamit din naman namin yung same na media. So, hindi na kailangan mag-cycle. Naka-pre-filter din naman kami. Ang ginawa lang namin is pinatakbo namin yung tubig ng mga 2 hours. Naglagay kami pa rin ng water conditioner just in case may konti pa rin chlorine na natitira. And yun, wala naman kami naging problema sa pagpapa-acclimate ng isda nung pinakawalan na namin. So, if ever gagawin nyo yun, make sure meron kayong oxygen, no? Or if ever meron kayong mahihiraman na oxygen tank sa mga pet shop, gawin nyo. Kasi kung wala, let's say meron lang kayong aerator, para sa akin ang the best way para meron kayong temporary na lalagyan para sa isda nyo. Let's just say isang arowana na gusto nyong ilagay sa temporary na storage, siguro bili kayo ng yung styro box, kahit na yung jumbo size, siguro nasa 500 lang naman yun . So, doon nyo ilagay yung tubig na galing sa tank and then lagyan nyo ng aerator. At least, pwede nyo kasing takpan yun, no? Or if meron kayong extra na tank, kaya lang kasi pag nilagay nyo sa extra na tank, tapos tatanggalin nyo na naman, lilipat nyo na naman dun nga, sa tank na iuurong nyo, parang napaka-stressful nun para sa isda. Siguro, ilagay nyo dun sa bagong location na tank, after siguro a week.
By the way guys, nandito nga pala si JM, one of the Roblox, I mean Nax TV team. So isa to sa mga nagbuhat ng mga tangke. So ganyang kalalaking tao guys ang kailangan nyo para magbuhat ng mga tanks. So JM, naisip ka pa bang senaryo tungkol sa paglilipat ng tank? May question ako, Doc. Paano kung yung tank mo is, estimated 100 gallon? Okay. Paano kung maraming isda? Kunwari, mga 8 to 9 fishes yung nasa loob. Common na common niya sa mga newbie, no? Yung mga recipe. community tanks. Recipe ng newbie yan. Usually 100 gallon tank na standard. Yung 1/4 pa naman yung glass. Tapos ang laman, Oscar, Paco, RTC, no? Yung malalaki pa. Yan ang mga recipe ng newbie. Again, babalik tayo doon sa una ko sinabi, no, yung planning. Kung yung risk mas malaki pa or mas malaki pang chance na may mangyaring masama kesa doon sa benefit. Kung ako yun, hindi ko na ililipat eh. Kung ganun, kung ano naman kung talagang ano bang reason na naiisip mo bakit nililipat? Kung for the sake lang na gumanda lang yung view, gano'n? Or for example, renovation ng ano. Renovation. Medyo mahirap-hirap yun, ano? Again, kung gano'n, no? Siguro humingi kayo ng help dun sa mga talagang marunong maglipat ng tank. Kasi kung, yun nga, no, sa example niya, 9 na isda. Kami nga, 6 na isda lang, nahirapan na kami, diba, no? So, hindi naman kasi pwede, hindi ko masasuggest kasi na bawasan nyo lang yung tubig kahit, let's say, 1/4 para sa 100 gallon. Manipis nga kasi yung glass nun. Tapos, let's say, meron kayong manpower na siguro 6 siguro minimum para mabuhat nyo yun, no? Kasi may laman. Konting pagaspas lang kasi ng mga isda ron, malaki chance talagang mabasag eh. So, yun. Kung the best way ron na nakikita ko, meron kayo 6 na manpower, 6 na tao, and then pa-plastic nyo yung isa-isa yung mga isda. And then, bago nyo i-move, tapos, if possible nga, meron nang nakaabang na mas malaking tank para doon sa siyam na isda, mas better. No? Huwag nyo na ilagay, huwag nyo na actually ibalik doon sa 100 gallon na tank. Okay ba yan? Pwede. So, yun ang mga naiisip ko dyan. So, yun nga, mahirap talaga maglipat ng tangke. Unlike yung mga sa aso, sa mga ibon, no? Yung mga naka-cage, mas madali yung ilipat kasi hindi mo naisipin nga yung tubig. Tapos, usually, mas nahirapan actually kami dito nung minove na namin. Tapos, sinet up ulit ni Von, no? Mas nahirapan siya kaysa mag-set up nung bago. Kaya talagang pag-isipan nyo. So there you have it guys. Hopefully may natutunan kayo sa video na to. Hanggang sa muli. Again, on behalf of the Nax TV team, ito si JM nandito. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye!